chikahan tayo habang naglalakad ako dito sa park. Today is Monday and 4 p.m. na dito. So, ganitong mga oras nga ako lumalabas ng bahay para maglakad. So guys, pag-usapan natin today tungkol sa pagpunta dito sa Russia, no? Kung first, meron bang mga legal agencies na napapalipad from Philippines to Russia? Second, ano yung mga possible jobs na pwede mong ma-applyan once na nandito ka na sa Russia? And third, gaano ba kahirap makakuha ng visa? Okay, first, may mga agency ba na nagpapalipad from Philippines to Russia? Ang sagot po ay wala. So, legally, like, yung meron talagang kontrata with POAE. I don't know kung ano na yung tawag sa POAE ngayon. Pero wala talagang agency na nakatie up sa POAE sa Pilipinas para mag-recruit legally ng mga workers from Philippines na magtatrabaho dito sa Russia. Though, meron pong mga agency na nakikipag-partner sa Russian agency and Philippine agency. So, nagta-tie up sila para mas mapadali yung outsourcing ng mga trabahador na kailangan ng Russia kung gusto nilang mag-outsource from the Philippines. But, yung mga usual na agencies na kung saan pwede kang makakita ng mga job orders na nakalist sa government website, as of now, wala pa. Because dito po sa Russia, dati, it's USSR, no? Let's give some background. Nung nag-collapse yung USSR, so marami ang mga bansa na dating kasama sa USSR ang humiwalay. So ngayon, since dati naman silang part ng Russia, ang Russian Federation, in terms of job allocation, mas pinaprioritize yung mga bansang yun. Like Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan. Dahil ang market din po ng mga workers sa mga bansang to ay malaki rin. So, kung kailangan nilang mag-outsource ng magtatrabaho for them, mas inuuna nilang i-recruit yung mga workers from these countries. Kaya, wala din masyadong kakulangan, no? In terms of personnel. Though, ang problema lang kasi, these countries, they speak other languages. And dito sa Russia, especially sa Moscow or St. Petersburg, ang language and yung mga tao, very how to say it, very internationally na. So, may mga employer na mas gusto nila yung mga personnel, especially kapag nanny or cleaners, na marunong magsalita ng English. And kahit pa meron ditong sanctions, marami pa rin yung mga expat na nakatira dito. So usually sila din yung mga naghahanap ng personnel na marunong magsalita ng English. And diyan naman tayo magaling, diba? Because we're
fluent or kahit di naman fluent, kaya nating makipag-usap sa salitang Ingles. Pero ang problema nga is wala talagang agency na legally nagpapalipad ng mga workers from Philippines to Russia. Okay, next. Ano yung pwedeng maging trabaho once na nandito ka na sa Russia? Ang usually po na nagiging trabaho ng mga Filipinos na lumilipad punta dito ay cleaners or nanny. And hindi natin pwedeng isabihin na cleaners lang or nanny lang. Kasi sila po, yung mga yan na nandito na, matataas po ang kanilang mga sweldo. Mas mataas pa sa mga office workers dyan sa Pilipinas. Pero ang problema, karamihan sa kanila ay undocumented or walang proper visa. So, yun yung mga yung mga sinasabi natin na TNT or mga pumunta dito in tourist visa and hindi na bumalik sa Pilipinas, no? So, marami niyan dito. And usually, ang mga trabaho nila is cleaners or nanny. So, yan ay kung babae ka. So, tanong, paano kung lalaki naman? Actually, kapag lalaki na pumunta ka rito, wala masyadong trabaho. Wala masyadong opportunities for you. Yun lang ang magiging problema. And for me personally, I don't encourage na pumunta kayo rito para magtrabaho, lalo kung wala kayong proper visa. Bakit? Because since 2024, naghigpit po ang Russia sa mga overstaying and illegal migrants na nagtatrabaho dito. So, ang nangyayari ngayon, kapag nahuli kayo ng pulis, diretso agad kayo sa kulungan. No? Diretso agad sa kulungan. And dahil mandated yan ng gobyerno, halos sa ang sulok ng mga public places, sa mga entrance ng mall, sa mga train stations, kahit sa mga highways and roads, napakadaming nagkalat na mga pulis kasi yan yung mandated talaga ng gobyerno na linisin ang Russia pagdating sa mga illegal workers. And meron sila kasing goal na by this specific year, kailangan wala ng illegal workers dito sa Russia. So, lahat ng mahuhuli nila, ikinukulong talaga nila at idini-deport. So, ayaw naman natin na ma-experience yan. Kaya napaka-risky. And aside pa sa ganyan, hindi mo rin alam kung pagdating mo dito makakakuha ka ba ng trabaho or kung ano yung mangyayari sa'yo, no? Talagang makikipagsapalaran ka at ang pinakamahirap is napaka-stricto sa bansang to. Napaka-stricto, lalo na kung makaharap mo yung mga pulis. At sinabi ko nga kanina, dahil mandated ng gobyerno, talagang sisiguraduhin ng mga pulis na to na makakahuli sila ng mga illegal workers. Kaya nagkalat po yan sila. May mga times pa na kahit yung mga private public taxis, talagang pinapatigil po nila yan para i-check kung sino yung sakay, kung documented pa, lalo na sa train stations. Marami dyan mga pulis na mga nakabantay, mga nakaabang sa mga bababa at sasakay na mga pasahero. Kung wala ka ipapakitang dokumento, i-hold ka talaga nila hanggang sa mapadeport ka. So, hindi po ako nananakot. So, yan yung current situation dito ngayon.
Kaya marami dito ngayon ang yung mga, unfortunately nakipagsapalaran and then nag-end up na lang na bumalik sa Pilipinas kasi nga wala silang choice. Ubus na yung of course meron kang running expenses, boarding house kasi hindi naman lahat ng trabaho dito ay stay in, syempre pagkain pa, and kung alam mo yung malasin ka pa, wala ka pang makuhang magandang trabaho. Kaya napakahirap. So marami sa mga nakipagsapalaran dito bumabalik na lang ng Pilipinas. And ang problema pa, kailangan mong dumaan sa proseso para makabalik ka sa Pilipinas nang hindi ka ikinukulong muna ng pulis. Kaya for me, hindi ko talaga ini-encourage, no? Kasi mahirap makipagsapalaran. Imagine kung may naipon ka, galing ka sa Hong Kong or other countries as OFW, and then ibinayad mo lang yan sa mga illegal na ahente para makapunta dito, and then ang ending, wala din naman nangyari, no? Naubos lang yung naipon mo. So, hirap naman ang ganun. Kaya pag-isipang mabuti kung, especially yung mga nagbabalak na pumunta dito ng walang proper visas. Okay, third question. Ano yung mga visa na pwedeng, mga legal visas na pwede mong kunin para makapunta ka dito legally? So, unahin natin yung working visa. Meron namang working visa, pero kailangan makahanap ka ng direct employer. And when I say direct employer, yun yung mga willing na maglabas ng pera para makuhanan ka ng visa. And hindi rin biro yung ilalabas nilang pera, kasi para makapag-secure sila ng visa for you, kailangan mapatunayan nila na wala silang ibang makukuhang empleyado from those prioritized country. Kaya kailangan kang bigyan ng visa, working visa. And hindi lahat ng empleyado willing gumastos at magbigay or mag-provide ng visa para sa mga personnels nila. Second is student visa. So, marami dito sa Russia ang mga universities na tumatanggap ng international students. And nag-i-sponsor sila ng visa para makapag-stay ka dito during the duration of your student visa. And ang kagandahan, kapag may student visa ka, you are also allowed to work here in Russia. So, pwede ka rin magtrabaho. Hinaako lang boses ko kasi may tao sa gilid. Ayan, nakalagpas na tayo. So, pwede ka rin magtrabaho while studying here in Russia. And kapag gumraduate ka, natapos mo yung course mo, pwede kang mag-apply ng residence permit. So, yan yung kagandahan, no? And kapag may residence permit ka, wala na masyadong restrictions or worries in terms of working here kasi you are legally a resident of this country. And ano pa ba? So, pag tourist visa, no, it's impossible. Ang mangyayari lang sa'yo is okay, for example, kuha ka ng employer under tourist visa. Yes, pwede kang magtrabaho.
during the duration of your stay. Kung ang nakuha mo ay 3 months or 6 months. But after that, kailangan mong lumipad ulit palabas ng bansa. Because once na nandito ka sa loob, hindi ka pwedeng mag-renew ng visa. So, kailangan mong lumabas ulit. Imagine kung magkano gastos yung kailangan mong ilabas, no? So, I think that's it for today. And I hope you guys learn something. And sana nakapagbigay ako ng insight, especially sa mga nagbabalak. Hindi naman ako nananakot or whatever. I just want to share kung ano yung realidad dito sa Russia. Kasi yung iba, ang nakikita lang ay yung sahod, malaking sahod. But then, hindi nila i-consider natin kung ano yung mga risks. Especially, wag tayong maniwala dun sa mga agent na nagsasabi na, punta ka rito sa Russia, malaki sahod dito. Itanong natin lahat ng detalye. And wag tayo mabulag sa sahod na kung yan lang din naman yung, magiging dahilan para ikapahamak mo. So, yun lang for today and have a nice evening everyone.